Hindi mo ba napapansin na parang dumadalas na ang mga lindol, tsunami at iba pang mga sakuna nitong mga nakaraang panahon? Nag-aalala rin ang mga espesyalista ng National Aeronautics and Space Administration tungkol dito dahil ito ay maaaring senyales ng paglapit sa mundo ng isang bagay na malaki at lampas sa ating imahinasyon. Pagod ka na ba sa mga teoryang konspirasyon at peking balita tungkol sa katapusan ng mundo? Hindi ka ba naniniwala sa Armageddon, pagsalakay ng alien at pagbagsak ng asteroid? Kung ganoon, dapat mong pag-isipang muli ang paniniwala mo at itapon na ang sikat na foil na sombrero. May paparating na planeta sa atin ng mabilis na hinulaan noon ng kriptohistoryan na si Zecharia Sitchin. Ang pangalan nito ay Nibiru at bumibisita ito sa solar system minsan tuwing 3,600 taon dumadaan sa pagitan ng Mars at Jupiter. Habol. Hindi na kailangang ipaliwanag ang maaaring mangyari sa sangkatauhan kapag may dumaan na napakalaking bagay malapit sa daigdig. Malaking pagbabago ang magaganap sa buhay sa planeta kung may matitira pa. Magdudulot ang planetang mamamatay ng gravitasyonal na kaguluhan na parang tipak ng kahoy at itutulak palabas ng orbit ang daigdig. Ang mangyayari ay depende kung saan tayo dadalhin. Kung pupunta tayo sa araw, sobrang iinit ang klima ng hindi masukat. At sa oras na bumagsak ang ating mundo sa impyernong pugon, wala nang maililigtas. Kung sakaling lumayo ang daigdig papunta sa malalim na kalawakan, haharapin nito ang mabagal na pagbabagong anyo bilang isa na namang planetang palaboy, walang buhay at nagyayelo. Sa daan, maaari rin itong bumangga sa ibang bagay sa kalawakan. Ngunit kahit na hindi magdulot ng ganoong kalaking pagbabago ang gravitasyonal na epekto ng Nibiru, hindi pa rin maliligtas ang sangkatauhan. Paano ka mabubuhay kung tinatamaan ka ng matinding tsunami, tinutumba ng malalakas na bagyo, at ang matatayog na bundok ay nagiging abo agad? Pero ano ang magagawa natin para maiwasan ang isang sakunang kasing laki ng planeta? Posibleng gawa-gawa lang ito ng ilang mahilig sa teorya ng sabuatan at wala namang dapat ikabahala. Bakit kaya maraming nakakatakot na balita sa mga pahayagan? At ang mga kilalang siyentipiko ay hindi isinasantabi ang posibilidad ng isang hindi na maaayos na sakuna na nagmula sa labas. Mas nakakatakot para sa internet user ang mga litrato ng Nibiru kaysa ibang impormasyon. Tinatayang 5 beses na mas malaki ang dambuhalang planeta kaysa kay Jupiter at napakahalaga ng kanyang gravitational na impluensya sa pag-iral ng ating planetaryong sistema. Nakakatakot isipin ang maaaring mangyari kapag lumapit ang Nibiru sa daigdig. Bukod sa nabanggit, may lumabas ding alternatibong impormasyon. Ayon kay Jim Green, isang empleyado ng National Aeronautics and Space Administration, batay sa mga theoretical na modelo, mas malaki ang Planet X kaysa sa daigdig ng ilang ulit at ang panahon ng pag-ikot nito sa paligid ng araw ay mula 10 hanggang 20,000 taon. Pero subukan nating bawasan ang tensyon, magpakalma at alamin ang tanong. Saan nagmula ang mga alamat tungkol sa Nibiru? At bakit naisip ni Zecharia Sitchin na nabanggit kanina na talagang umiiral ang ganoong planeta? Hindi lang siya ang nag-isip tungkol sa isang bagay sa kalangitan na tinatawag na X, kundi pati na rin ang maraming ibang siyentipiko, kabilang si Percival Lowell. Nagsimula ito nang mapansin ng mga astronomo ang kakaibang paglihis sa mga orbit ng Uranus at Neptune. Agad na iniuugnay ang mga hindi maipaliwanag na anomalya na ito sa epekto ng isang hindi kilalang bagay sa kalangitan na ang masa ay hindi isinama sa pangkalahatang formula. Nang matuklasan si Pluton, naging malinaw na ang liit nito ay hindi sapat para magdulot ng malaking gravitational na kaguluhan. Mula noon tuloy-tuloy ang paghahanap sa planetang Ixicon, pero bakit nga ba Nibiru? Ang totoo niyan, sa mitolohiya ng mga Sumerian na binanggit ni Zecharia, ilang beses na nabanggit ang bagay na ito, pati na rin ang mga nilalang na parang Diyos na sinasabing nakatira roon. Walang kapareho sa kasaysayan ng mundo ang kultura at wika ng mga Sumerian. Dito rin nagmula ang alamat tungkol sa dayuhang pinagmulan ng sinaunang sibilisasyon. Hindi lang si Sitchin ang may kaalaman dito, wala ba talagang alam ang mga pandaigdigang pamahalaan? Baka gaya sa pelikulang 2012, sa ngayon, baka may mga arko na itinatayo sa kung saan hindi lang basta lumulutang kundi mga may jet, handang ilikas ang pinakamahuhusay na tao ng sangkatauhan palayo sa nagigibang daigdig anumang oras? Hindi mo ba napapansin na parang may kahawig ito sa iba? Sa mga mapanuri, agad maiisip ang sikat na SpaceX. Hindi mo ba nakikita ang pagkakapareho sa planetang X? Malinaw na si Elon Musk na may napapanahong impormasyon at nakakaramdam ng bantang paghihirap sa planeta ay aktibong gumagawa ng paraan para makaalis dito agad. Kung tapat lang, nakakabahala rin ang kilos ni Kim Jong-un, leader ng Hilagang Korea.
Ayon sa ilang tabloid, ang mga pagsubok ng mga raketa sa Hilagang Korea ay hindi para takutin ang mundo, kundi para iligtas ito dahil dito raw nagsasanay si Kim bago harapin ang paparating na Nibiru. Sa tingin mo rin ba ay kalokohan ito? Alamin mo, pareho tayo ng iniisip. Oo, ang daigdig ay celestial na katawan kaya posible ring maapektuhan ito ng banta mula sa labas. Pero ang Nibiru at mga Anunnaki na di umanong nakatira roon, sobra na yan. Narito ang ilang luhikal na paliwanag na nagpapatunay na sobra ang pagpapalaki sa chismis tungkol sa pagkawasak ng daigdig. Nagkamali ba si Zakaria? Malabo ang pagsasalin ng Amerikanong taga-suporta ng Paleo Contact sa mga tekstong Sumerian, lalo na kung tinutukoy ang Nibiru bilang ika-12 planeta. Iyan ang paniniwala ng maraming siyentipiko. Ngunit ang pag-uugnay ng bagay na ito sa Jupiter ay dokumentadong totoo. Kaya malamang ang amateur na Sumeriologo ay labis na nagkamali at nailigaw niya ang iba. Wala ito. Sigurado ang mga astrophysicist na imposibleng magkaroon ng planeta na may ganoong masa at orbit sa loob ng solar system. Bukod dito ang ulap ni Oort at Kuiper Belt kung saan dapat lumitaw si Nibiru bawat 3,600 taon ay hindi angkop sa pag-usbong ng buhay. Muli ang paksa ay ang misteryosong Anunnaki, ang temperatura ron ay halos absolute zero. Isa na namang apocalypse, ilang huwad na propesiya na ba ang naaalala mo? 10, 15, 20. Ipinangako sa atin ang paglubog sa artipisyal na itim na butas ng Hadron Collider, banta ng pagkamatay ng sangkatauhan sa banggaan ng Apophis at hula ng pandaigdigang digmaan at pandemya. Maaaring ang tinutukoy nila ay coronavirus, pero wala namang nabanggit dito ang sino man sa mga laro ng mga psychic. Nalampasan naman natin iyon ng maayos. Maaaring maranasan ng daigdig ang taggutom sa hinaharap dahil sa dami ng tao, sakunang pangkalikasan o lamunin ng kulay abong uhog. Siyempre, hindi rin tayo ligtas sa mga pagsabog ng gamma ray mula sa mga supernova, pagsabog ng mga superbulkan at iba pa. Pero sa ngayon, sa kabutihang palad, wala pa ni isa sa mga prediksyon ang nagkatotoo. Minsan nayayanig ang mundo at hindi ito unang beses. Tandaan natin kung gaano karami ang mga kalamidad na nangyari sa kasaysayan ng mundo. Naranasan natin dito ang pandaigdigang pagyeyelo na pumatay sa lahat ng buhay, ang bangga ng asteroid na nagpatigil sa mga dinosaur, at ang pagbangga ng Theia na nagdulot ng paglitaw ng buwan. Buhay pa rin tayo, patuloy umuunlad ang sibilisasyon at nagsusumikap tungo sa teknolohikal na singularidad. Kaya huwag magpanik, sina Elon Musk, Jeff Bezos at iba pang makapangyarihan ay nandito pa rin sa daigdig. Di naman magsasanib ang mga kontinente para maging panggeya at umuulan pa rin na walang mga meteor. Ibig sabihin kalimutan na natin ang mga senaryo ng katapusan ng mundo dahil ang tunay na apokalipsis ay hindi magbibigay ng babala sa pagdating nito. Maaaring bigla dumating ang kamatayan at sabay-sabay mawala ang kamalayan ng lahat, parang telebisyong nawala ng kuryente. Noong Hunyo 25, 2021 binuksan ng intelihensya ng Estados Unidos ang misteryong matagal ng palaisipan hindi lang sa mga tagahanga ng unidentified flying object. Inanunsyo ng pamahalaan ng Amerika na wala silang paliwanag sa 12 ng hindi pa natutukoy na mga lumilipad na bagay na nakita ng mga piloto ng militar. Sa inilathalang ulat ng kagawaran ng tanggulan, binanggit ang 144 na ulat tungkol sa mga insidente ng hindi pa natutukoy na mga lumilipad na bagay na natuklasan mula pa noong 2004 na lahat ng ito, maliban sa isa, ay nananatiling misteryo. Unang beses opisyal na kinilala ng mga autoridad ang umiiral na mga hindi pa natutukoy na pangyayaring panghimpapawid. Nababahala ang intelihensya ng Estados Unidos na ginagamit ito ng mga dayuhang kalaban para mangalap ng impormasyon at maging banta sa pambansang seguridad. Gayunpaman, posible ring galing sa labas ng mundo ang mga bagay na ito. Bakit nga ba itinago sa atin ang katotohanan ng mahigit 70 taon? Ano ba talaga ang mga bagay na ito? Kaaway ba sila o kaibigan? Ano nga ba talaga ang alam ng National Aeronautics and Space Administration tungkol sa unidentified flying object? Kung dati ay tinatawanan lang ng mga autoridad ang usapan tungkol sa unidentified flying object, ngayon ay tinitingnan na nila ito bilang posibleng banta sa pambansang seguridad. Ano nga ba ang nagbago at bakit sinimulan ng mga militar na seryosohin ang unidentified flying object?
Sa maraming taon may mga kakaiba at minsang nakakatakot na insidenteng hindi maipaliwanag sa mundo. Noong ika-7 ng Enero, 1948, si Kapitan Tomas Mantel ay nakatanggap ng utos na habulin ang unidentified flying object sa estado ng Kentucky. Pagdating niya sa 6,700 metro, nawala sa radar ang eroplano at unidentified flying object kahit naririnig pa rin sa radyo ang ulat ng nalalapit nilang tagpo. Ang bagay na ito ay mukhang gawa sa metal at napakalaki ng sukat. Ito ang kanyang mga huling salita. Alas 5 ng hapon, natagpuan ang katawan ni Mantel sa gitna ng labi ng fighter plane niya. Ano ang nangyari? Sinira ba talaga ng unidentified flying object ang eroplano ni Mantel? Alam na dinala at sinelyuhan ng mga militar ang bawat piyesa ng kanyang eroplano. Gayunpaman, sinabi ng pinuno ng proyekto na ang nakita lang ni Mantel ay ang planetang Venus. Tuloy tayo. Noong dekada 50, sinabi ng Amerikanong astronaut na si Gordon Cooper na nakakita siya ng unidentified flying object. Kasama ng kanyang kasamahan, hinabol nila gamit ang isang fighter jet sa kalangitan sa ibabaw ng Alemanya ang mga kakaibang kumikislap na disk. Madalas niyang makita sa langit sa itaas ng base militar ng Estados Unidos ang kakaibang mga bagay na tila sumasayaw. Inakusahan ni Gordon Cooper ang pamahalaan ng Amerika sa matagal na pulisya ng pagsisinungaling at pagtatago ng impormasyon tungkol sa mga kaganapan ukol sa unidentified flying object. Sabi ng astronauta, lahat ng pamahalaan ay kasabwat at tahimik ukol sa presensya ng mga dayuhan sa mundo. Naniniwala siya na sa opisyal na antas, anumang impormasyon tungkol dito ay pinagtatawanan at dinidiskredito. Ayon sa batas, ang mga press service ng National Aeronautics and Space Administration ay dapat mag-ulat tungkol sa anumang mga kakaibang pangyayari sa kalawakan. Pero sa hindi malamang dahilan, ang ilan sa mga ito ay maingat na itinatago sa loob ng maraming taon. Parang pinakakinatatakutan ng National Aeronautics and Space Administration sa buong mundo ang salitang unidentified flying object, kaya tinatawag nila itong atmospheric phenomenon. Maaring mas marami silang alam kaysa sa atin. Aminin natin, kung unidentified flying object ay katang-isip lang at walang panganib, hindi nila ito itatago sa mga lihim na folder. Maaaring natatakot ang mga autoridad na aminin na may mga bagay na hindi nila tayo kayang protektahan laban dito. Halimbawa, noong 1952 taon, isang buong eskadron ng unidentified flying object ang lumipad sa ibabaw ng Kapitolyo. Nakita ito ng mga piloto, radar at ng mga ordinaryong naglalakad. Ang mga bagay na iyon ay gumagawa ng hindi kapani-paniwalang bilis at liko, mga bagay na kahit isang eroplano noong panahong iyon ay hindi kayang gawin. Eksaktong isang linggo ang lumipas, muling nagpakita ang unidentified flying object sa ibabaw ng White House. Pagdating ng fighter jet, nandun pa sila pero bigla ring nawala. Sinabi ng Pentagon na dulot ito ng inversion ng air current at umamin na marami pang ganitong kaso ang naitala sa iba't ibang lugar. Pero walang nagawa ang mga fighter jet na pinaalis dahil sa alarma. Parang may gustong magpahiwatig na wag na tayong magtanong pa, na maniwala na lang tayo sa mga kwento tungkol sa Venus, meteorite, mirage at inversion ng mga air current. Pero bakit kaya? Maaaring sa likod ng unidentified flying object ay may tinatagong lihim na teknolohiya na sadyang itinatago pa sa publiko. Maraming pwedeng maging hinala. Posibleng may pananaliksik ang United States Air Force at mas gusto nilang isipin ng tao na unidentified flying object ito. Paano kung ito ay isang lihim na sandata ng Russia o China? Minsan na ring nagkaroon ng ganitong kwento. Noong 1961, sobrang tensyonado ang relasyon ng United States at United States-Soviet-Russia, nasa bingit na ng digmaan ang dalawang bansa. Isa sa mga dahilan ay ang kakaibang pilak na disk na minsang lumilipad sa Union of Soviet Socialist Republics mula Warsaw Pact Zone. Mabilis dumadaan ang mga ito sa altitude na di kayang abutin. Akala ng Union of Soviet Socialist Republics noon gawa ito ng NATO. Inakala ng NATO na espiya ng Soviet ang mga iyon. Ngunit kalaunan, naging malinaw na walang panig ang may hawak ng teknolohiyang ito. Naniniwala ang mga ufologists na galing sa ibang planeta ang mga lumilipad na bagay dahil walang tao sa mundo ang kayang tumugma sa bilis nito. Noong dekada 70, sinimulan ang pagbuo ng programang Strategic Defense Initiative na tinawag ng mga tao na Star Wars. Ginawa raw ito para sa proteksyon laban sa mga nuclear missile ng Soviet. Maaaring ito ay isang panakip lamang para sa lihim na digmaan sa orbit ng mundo. Isang tabing para makalikha ng napakamodernong sandata na kayang protektahan ang sangkatauhan laban sa unidentified flying object. Ito na nga ba ang sagot sa mga lihim ng National Aeronautics and Space Administration? Baka nagsimula na ang digmaan sa mga bituin ng hindi natin alam? Sinusubukan kaya ng National Aeronautics and Space Administration na pigilan ang pagkataranta? Sa mga nakaraang taon, nag-iba na ang ugali ng mga autoridad ng Estados Unidos at hindi na nila pinagtatawanan ang mga nakakita ng unidentified flying object. Kinumpirma pa nga ng Pentagon ang pagiging totoo ng ilang mga video.
Hindi pa rin sila nagmamadaling sabihing galing sa ibang planeta ang mga ito. Bakit kaya biglang nagbago? Maaaring napagod na ang mga tao sa kawalang katiyakan kaya nagsimulang maghanap ng sagot. Isang halimbawa na lang ang pagsugod sa Zone 51, isang lihim na base militar kung saan, ayon sa mga hinala, isinasagawa ang mga lihim na pag-aaral sa mga nilalang na may katalinuhan na napunta sa daigdig mula sa kalawakan. Noong Hunyo 2011, isang estudyante mula California na si Matt Roberts ang nagbiro at lumikha ng isang event sa Facebook, imbitasyon sa lahat ng gustong sumugod sa Zone 51. Walang sistemang seguridad ang kayang pumigil sa malaking grupo ng tao. Sa kanyang pabirong post, isinulat din niya na kapag nakapasok sila sa base, maaari nilang makita ang mga teknolohiya mula sa alien at baka pati mga alien mismo. Makalipas ang ilang araw, naging viral sa buong mundo ang kanyang biro at mas marami pang sumali. Sinusuportahan pa ng mga aktor na sina Gillian Anderson at David Duchovny na gumanap ng mga pangunahing papel sa sekretong materyales ang ideya. Nagbanta ang gobyerno at militar ng mahigpit na hakbang at nagpadala ng dagdag na puwersa para sa proteksyon laban sa posibleng pag-atake. Nagtagumpay ba ang mga tagasunod ng kilusang ito na mabunyag ang lihim na base? Sa huli, nagdaos ng dalawang temang pista sa lugar, Alien Stock at Storm Area 51 Base Camp. 3,000 tao ang dumating pero wala pang 70 ang sumugod sa gate ng base at agad ding nagsiuwian. Pagkatapos nito, nangakong ilalantad ni Donald Trump, ika-45 Pangulo ng Estados Unidos ang datos tungkol sa posibleng unidentified flying object crash noong 1947 kahit dati siyang hindi naniniwala sa mga alien. Ito ay tungkol sa may-ari ng rancho sa New Mexico na nakakita ng mga piraso ng hindi kilalang sasakyan. Sinabi dati ng mga kinatawan ng Air Force ng Estados Unidos na isa itong weather balloon na ginamit sa isang lihim na proyekto. Sa tingin mo ba malalaman natin balang araw kung ano talaga iyon? Bukod pa rito, bago matapos ang kanyang termino, inatasan ng ika-45 Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ang National Intelligence na ihanda ang ulat tungkol sa mga hindi pa natutukoy na panghimpapawid na penomena. Kasabay nito, naglabas ang Pentagon ng mga video mula sa United States Navy noong 2004 at 2015. Makikita sa mga ito ang kakaibang bilog at kumikislap na mga lumilipad na bagay. Sabi ng mga pilotong kumuha ng video, hindi raw kahawig ng kahit anong alam nilang sasakyan ang mga iyon. Particular na natili sila sa ere ng halos 12 oras sa medyo mataas na bilis. Kailangan ng mas maraming gasolina at enerhiya kaysa sa meron ng military aircraft para magawa iyon. Lumabas sa internet ang mga video noong 2007 at 2017 pero kinumpirma lang ng kagawaran ng tanggulang pambansa ang pagiging totoo nito noong 2020. Nagbunga ito ng bagong usap-usapan na may itinatago ang autoridad ng United States sa tulong ng militar at lihim na ahensya. Kinumpirma rin ng Pentagon ang 8 pang ganoong insidente. Noong Enero 2021, inilabas ng CIA ang ilang materyales tungkol sa pag-aaral ng unidentified flying object. Ngunit ang tanong, Amerika lang ba ang nababahala sa mga hindi kilalang lumilipad na bagay? Hindi lang autoridad ng Estados Unidos ang seryoso sa usapin ng unidentified flying object. Halimbawa, si Bill Nelson, ang pinuno ng pambansang pangasiwaan sa aeronautika at pananaliksik ng Kalawakan o National Aeronautics and Space Administration, ay interesado rin na ipagpatuloy ang pag-aaral tungkol sa mga hindi kilalang lumilipad na bagay. Sabi ni Nelson, walang matataas na opisyal sa industriya ng kalawakan ang nakakaalam kung ano talaga ang nakita ng mga piloto ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Hindi namin alam kung mga dayuhan ba ito, hindi rin namin alam kung mga kaaway ba ito. Hindi namin iniisip na optical phenomenon ito base sa nilarawan ng mga piloto ng hukbong dagat pero gusto pa rin naming malaman. Maaring isali ng National Aeronautics and Space Administration ang militar ng Amerika sa investigasyon. Namumuhay talaga tayo sa napaka-interesanteng panahon. Ngayon mas alam na natin ang tungkol sa unidentified flying object. Nagbigay ba ng dagdag na linaw ang ulat ng intelihensya ng Amerika sa phenomenon na tila imposibleng ipaliwanag? Nasagot ba natin ang lahat ng mga tanong? Naisip mo na ba kung paano namamatay ang mga galaksiya? Nang tumigil ang intergalactic space sa pagbibigay ng malamig na gas at nagkukulang ng resources para sa bagong bituin. Doon nagaganap ang napakalaking pagbagsak at karamihan sa mga galaksiya ay nawawala ng walang bakas. Pero paano kung makita mo mismo ang pangyayaring ito? Isipin mo, isang bagay na kasing bigat ng 1.5 trilyong araw ang parang magnet na humihila ng gas mula sa maliliit na galaksya.
Unti-unti nauubos ang lakas para labanan ang dambuhalang halimaw at nagkakaroon ng banggaan. Pagkatapos ay nagsasanib sila at boom! Nakakatakot pakinggan, di ba? Ang nakakatakot nangyari na ito at hindi lang minsan. Dahil ang malaking halimaw ay ang daang gatas at ang magneto ay grabidad. Sino ang nilamon ng daang gatas? Mayroon bang mga galaksya na nakaligtas? Ano mangyayari kung magbangga ng daang gatas at mas malaking galaksya? Sa mga nakaraang taon, sinusuri ng Gaia Space Telescope ang kalangitan at kumukolekta ng datos para sa senso ng mga bituin. Ano ang kalalabasan nito? Sabi ng mga siyentipiko, lalabas na ang pinakatumpak at pinakamalaking 3D na mapa ng ating galaksya na may lampas 1 bilyong bituin. Kamakailan lang ay inilabas na ang ikatlong katalogo ng datos ng Gaia na naglalaman ng impormasyon tungkol sa halos 2 bilyong bituin. Pero sa proseso ng trabahong ito, nakakuha ang teleskopyong Gaia ng iba pang nakakagulat na datos. Hindi talaga kayang makipagkaibigan ng daang gatas sa maliliit na galaksya. Nakakagulat ito. Alam nating madalas mag-interaksyon ang mga galaksya sa buong buhay nila. Minsan, nagkakahiwalay sila sa kalawakan at nagkakaroon lang ng gravitasyonal na epekto pero minsan din nagsasanib sila at nagiging isa. Hindi naging eksepsyon ang ating daang gatas. Sa bilyon-bilyong taon, nilamon nito ang hindi bababa sa 15 galaksya at nadagdag ng halos 10 milyong bituin matapos ang bawat banggaan. Nangyayari ito dahil una, nadaragdagan ng mga bituin mula sa nilamon na maliliit na isla ng bituin. Pangalawa, ang banggaan ng mga galaksya ay nagpapabilis sa pagbuo ng bituin mula sa interstellar na gas. Alam natin na may 60 duwending galaksya sa paligid ng daang Milky at 12 dito ay malalabong galaksya na parang bilog na kasama. Kaunti at mahina ang liwanag ng kanilang mga bituin kaya noong una napagkamalan pang bakas ng daliri sa litrato ang unang natuklasang bituin. Pero may panahon na ang mga multong galaksya ay hindi kinulang sa makinang na mga bituin. Ano nga ba ang nangyari sa kanila? Ipinakita ng teleskopyong Gaia na maraming galaksya ang bumuo ng bagong bituin noong una nilang tawid sa gravitational na sakop ng ating galaksya. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos noon tumigil na sila sa pagbuo ng mga bituin dahil inalis ng daang gatas ang kanilang mga gas kaya't hinatulan silang mamatay. Isa sa unang at kamangha-manghang kosmikong sakuna ay ang banggaan sa galaksya na tinawag ng mga astronomo na Kraken mula sa alamat na halimaw. Noon, ang daang gatas ay 4 na beses na mas maliit ang masa at pagkatapos ng kanilang banggaan, nadagdagan ito ng hindi bababa sa 13 globular na kumpol. Maaari pa rin silang makilala hanggang ngayon. Isa lang ba itong insidente? Maaaring magulat ka sa sagot. Dahil pareho rin ang nangyari sa kalawakan ni Dracon, 11 bilyong taon na ang nakalipas ng una itong tumawid sa rehiyon ng daang gatas, bumuo ng maraming bituin, at iyon na. Pagkatapos nangyari rin ang katulad na kwento sa kalawakan ng Leon Isa. Pumasok ito sa saklaw natin at kasabay nito, may mga bagong bituin na sumiklab malapit dito. Simula noon, hindi na nakalilikha ng bagong bituin sina Dracon at Leon Isa dahil kulang na ang kanilang mapagkukunan. Nagkaroon ng banggaan sa daang gatas sa Heracles na may kabuang masa ng mga bituin na halos 500 milyong araw. Ang ganitong malaking banggaan ay bihirang mangyari sa spiral na kalawakan. Sa tingin mo, kaya bang masilip ng tao kahit isa sa mga kalapit na kalawakan bago sila tuluyang maglaho? Sa ngayon, ang problema ay masyadong malaki ang universo. Aabutin ng mahigit 4 na taon ang paglalakbay sa pinakamalapit na bituin sa bilis ng liwanag at mahigit 100,000 taon kung hanggang kabilang dulo ng kalawakan. Ano ang dapat gawin ng matapang na manlalakbay sa kalawakan tungkol dito? Kahit na may sasakyan ka para bumisita sa ibang kalawakan, masyadong matagal ang magiging biyahe. Pero subukan nating isipin at ipalagay na posible ito. Ang katawan ng tao ay pinalalamig hanggang absolute zero. Pagkatapos ilalagay ang nagyelong labi sa isang makapal na lalagyan ng bakal para maiwasan ang pinsala mula sa radyasyon at mekanikal na bagay tulad ng banggaan sa mga particle ng alikabok. Pagkatapos, ipadadala ang katawan ng tao sa kalawakan at maglalakbay ng 10,000 taon umaasang ide-defrost at bubuhayin ulit ng mga robot o alien. Kapag nagpositibo ang resulta, magigising ang tao mula sa kamatayan na alam na wala na ang sibilisasyong nagpadala sa kanya. Wala na ring dahilan para magpadala siya ng mensahe sa daigdig, nakarating na siya at ayos na ang lahat.
Para makarating ang mensahe sa daigdig, aabutin ito ng ilang taon at sino ang nakakaalam kung buhay pa ang tao pagdating ng mensahe sa daigdig. Sa totoo lang, ang ganitong paglalakbay ay isang paglalakbay na walang balikan. Papayag ka ba sa ganun? Pero sino ba ang nakakaalam? Maaaring sa malapit na hinaharap, matutuklasan ng mga siyentipiko kung paano maglakbay sa pamamagitan ng mga wormhole at ang pagpunta sa ibang galaksya ay hindi na aabutin ng ganoon katagal. Balik tayo sa kasalukuyan, lalo na sa mga dwarf galaxy na hindi naapektuhan ng daang gatas at nagpatuloy sa pagbuo ng bituin. Kasama si Farnax at si Carina. Baka may lihim ang mga galaksiyang ito o baka hindi lahat sila naaapektuhan ng grabidad ng daang matas. Sa totoo lang, ang nagligtas sa mga galaksiyang ito ay hindi sila naghangad na makipagkaibigan sa daang gatas at pinanatili nila ang kanilang distansya. Dahil dito, napigilan nilang mawala ang interstellar gas at nakabuo pa rin ng mga bagong bituin sa loob ng bilyong taon matapos tawirin ang kaharian ng daang gatas. Gayunpaman sa kasalukuyan, naubos na rin ang kanilang mga yaman. Paano kung may isang kalawakan doon na nakaligtas at may buhay dito? Maaaring sorpresahin tayo ng Gliese 581, G-Gliese 876 o Proxima Centauri b o baka mga bagong exoplanet na katulad ng araw na sistema. Sa teorya posible ito dahil mas maraming planeta sa daang gatas kaysa sa mga bituin, pero sa ngayon kulang pa ang kakayahan ng mga siyentipiko para matukoy ang maliliit na planeta. Ganito ang pinakakaraniwan sa ating galaksi. Ang mahirap, di tulad ng mga bituin, walang liwanag mula sa kanila at natatabunan pa ng liwanag ng bituin ng planeta. Parang hinahanap mo ang butil ng alikabok sa ibabaw ng ilaw. Panahon na para pag-isipan din mismo ang daang gatas. Ano ang mangyayari kapag may mas malaking galaksiya na sumalubong dito? Mabubuhay kaya ang sangkatauhan? Ayaw naming takutin kayo pero ang ating galaksya na daang gatas ay mabilis na papalapit sa kalapit nitong spiral na galaksya, ang galaksyang Andromeda. Sa isang punto, sa loob ng susunod na ilang bilyong taon, ang ating galaksya at ang Andromeda, ang dalawang pinakamalaking galaksya sa lokal na grupo, ay magbabanggaan na maaaring magdulot ng malalaking sakuna. Maraming bituin ang itatapon mula sa mga galaksya, ang iba'y mawawasak at ang ilan ay malulon ng nagsasanib na dambuhalang itim na butas. Kasabay nito masisira ang magandang spiral na estruktura ng parehong mga galaksya at sa kanilang lugar ay mabubuo ang isang bagong higanteng elliptical na galaksya na maaaring tawaging Melekomeda. Matagal nang alam ng mga astronomo ang tungkol sa nalalapit na banggaan na ito. Batay sa bilis ng galaw ng ating mga galaksya, napagpasyahan nilang hindi maiiwasan ang ganitong kinalabasan. Pero anong magagawa natin? Likas na proseso ito. Kapag bumangga ang malaking galaksya sa mas maliit, kadalasan ay nananatili ang anyo ng malaki, habang ang maliit ay napupunit at nagiging bahagi ng mas malaking galaksya. Madalas makita ng mga astronomo ang ganitong mga banggaan. Pinaniniwalaan na si Andromeda ay nagkaroon na ng banggaan kahit papaano sa isa pang galaksya noong unang panahon. Ang ating galaksya, gaya ng nabanggit, ay may ganitong karanasan din. Gayunpaman, hindi lubos na tama ang paggamit ng salitang banggaan sa ganitong sitwasyon. Dahil sa sobrang nipis ng interstellar na kalawakan sa mga galaksya, napakabihira ng totoong banggaan ng mga bituin o planeta. O baka naman pala rin tayo at dadaan lang ang Andromeda, malamang hindi. Ayon sa bagong datos, mabilis papalapit sa atin ang Andromeda, di tulad ng ibang galaksya. Noong 2012 na diskubre ng mga mananaliksik na ang daang gatas at Andromeda ay papalapit sa isa't isa sa bilis na 110 kilometro bawat segundo. Magaganap ang banggaan mga 4 na bilyong taon mula ngayon. Ipinakita rin ng mga pag-aaral na ang M33 o galaksya ng Tatsulok, ang ikatlong pinakamalaking galaksya sa lokal na grupo, ay sasali rin sa prosesong ito. Malaki ang posibilidad na ang M33 ay magiging satellite ng Melekomeda at pagkalipas ng ilang panahon ay maghuhugpong din sila. Kapag nagbanggaan ang mga galaksya, nilalamon ng malalaki ang mas maliliit. Kung pareho ang laki tulad ng daang Milky at Andromeda, nasisira ang kanilang estruktura sa banggaan. Dahil dito, magiging isang malaking elliptical na galaksiya ang Melekomeda na wala ng spiral na estruktura. Sa banggaan, magkakaroon ng ilang bituin at ang pinakamainit at pinakabata ay sasabog bilang supernova.
At ang lahat ng matitira ay ang mas matatanda at malamig na pulang mga bituin na ang haba ng buhay ay mas mahaba pa. Kahit na ang galaksya ng Andromeda ay may humigit kumulang 1 trilyong mga bituin at ang Milky Way ay may mga 300 bilyon, napakaliit ng tsansa na magbanggaan ang dalawang bituin dahil sa napakalalaking distansya sa pagitan nila. Mas malamang na sila ay itatapon palabas ng bagong galaksiya bilang resulta ng pagsasanib ng mga sobrang higanting itim na butas na kasalukuyang nasa gitna ng Milky Way at Andromeda. Malamang, ang banggaan ng Milky Way at Andromeda ay hindi magkakaroon ng negatibong epekto sa ating sistema maliban na lang sa unti-unting pagkawala ng magandang tanawin ng mga bituin sa langit. Handa ka na ba para dito? Bagaman sa kabutihang palad o baka naman sa kasamaang palad, hindi natin masasaksihan ang kamanghamanghang prosesong ito. Tingnan ang mga screenshot sa screen. Ito ay estadistika mula sa YouTube. Ano ang ibig sabihin nito? Pansinin ninyo, sa ngayon 57% ng mga nanonood sa channel na ito ay nanonood ng hindi nakasubscribe. Ito ang tunay na diwa ng aking mensahe para sa inyo. Kaya para hindi ninyo ma-miss si Hubble dahil sa hindi kayo nakasubscribe, kailangan ninyong pindutin lang ang pulang button na ganito ang itsura at makikita sa ibaba ng video na ito. Simple lang ang batas ng universo, tandaan yan, mahalaga sa akin ang bawat subscription ninyo. Habang dumarami ang nanonood at nagla-like, mas mabilis akong makakagawa ng bagong nakakatuwang video. Magkikita tayo ulit.